message si Senator Ping Lacson. Sino yan? You don't need a map. Again guys, sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito na po. Kakaumpisa lang ni Attorney Claire. Sakto. Pasok. Daming harang. Aba, haba ng harang ni Attorney. Okay. Pasok. Sa atin lang mga kapatid. Kapag may tinuturo, okay, syempre meron na itong kahit pa paano, meron ka maiisip na baka may sabit, pero hanggat hindi napapakita na malinaw ebidensya at hindi pa ito dumadaan sa korte, di ba? At hindi pa nako-cross-examine itong mga nagtuturo na mga to. Yung cross-examine na tama Nawala na naman ng signal. Hindi bardagulan na minsan nangyayari para sa Senado. Yung cross-examine talaga na let's say kung inaakusan nila si Cheese Escudero, Senator Cheese, yung lawyer talaga na ang dahilan na pag cross-examine is mabuwag ka. Diba? Mabuwag yung nagte-testify. Kasi paglalaban niya yung kliyente niya. So, kasi minsan mga clear, doon sa cross-examination nakikita mo kung totoo ba yung sinasabi. Sa cross-examination din lalabas kung yung tao alam lahat yung sinasabi or naghaka-haka lang. Katulad din lang to, mga clear. Example natin. Example ko doon sa pinakahuling pahayag, binasa ko kasi meron akong kopya agad binigyan agad ako ng kopya, sabi niya, baka ito matanong. Mga kakli, ganun Nangyayari sa amin, nag-a-advance ako ng ano yung pwedeng maging issue the following day. Diba? Okay. Minsan, tatawag yan, may magtatanong, media, Attorney Yusek, may issue ganito. Diba? Alam mo na itong issue to ay nagba-viral. So most probably, magiging issue sa the following day na dapat ko siyang masagot. So, at that time, katatapos lang ng meeting namin, sa lamesa ko, di pa magpe-briefing pa lang ako, sabi sa akin, ito yung bagong labas, baka matanong. Okay? Binasa ko siya. Doon sa unang statement, parang first paragraph, sabi ni VP Sara, oo nga, ikaw ba tingin mo parang dito? Hanapin ko lang Papakita ko lang sa inyo, dapat hindi. Hindi dapat ganun. Hindi dapat ganun. Kaya, dito, tingnan natin Kaya sabi ko, in fairness naman, mga ka-clear, hanggat wala naman lumalabas na, alam mo yun, yung talagang matibay na ebidensya, kahit alam na nating haka-haka ito. Diba? Dapat maging critical tayo sa pagbusisi. Okay? So, yun lang. Kasi mahirap po talaga na nalalagay sa sitwasyon. Katulad na nangyayari dyan. Kaya Senator Cheese, Senator Cheese, Senator Joel. Wala. Makita. Wala. Ba't wala? Anyway. Basta may portion doon, sinabi niya na oo, guilty ba siya or what? Oo, kasi matagal na napabalita na ito'y tumatanggap ng SOL. The mere word na balita, ibig sabihin, balita lang yan. Ba? Balita lang yan. Wala siyang personal knowledge doon. Katulad nung kanina sinabi niya na meron daw kaso, nabanggit yung pangalan ni Romualdez 17 times sa isang kaso na hindi si Romualdez yung party. Nabanggit lang. So yung tao na hindi privy sa kaso na yun, kahit ilang beses mo yung banggitin, wala siyang kaso. Wala ka napatunayan doon sa sinasabi na yan si Martin Romualdez gumawa ng suhol yan. Paano kung nag-name drop lang? Kung totoong nag-name drop lang. Napabalita lang.
Sabi ko, napapabalita siya. Ilang beses siyang napabalita tungkol sa confidential funds. So, dapat ba sabihin, oo, ikaw guilty ka na. Siyempre, ayaw niya din dun. Ni VP Sara, di ba? So, minsan, yung ayaw niyang gawin sa kanya, ginagawa niya sa ibang tao. Diba dapat pare-pareho lang. At sa Senator Cheese, pag wala namang ganung katibay na ebidensya, hayaan natin siyang dumepesa kung may kaso na. Hindi pwede dyan lang sa Senate hearing. Kasi hindi dyan fair eh. Hindi sa fair. Kasi ang purpose lang yan, in aid of legislation. Kaya walang mga lawyer dyan na pwedeng talagang mag-cross-examine doon sa mga nagsasalita. Diba? Sige, dito tayo. Ito yung cryptic, mga ka-clear. Ito yung cryptic message. So again, balita, binanggit niya to matapos na nagsita si Cheese. So, hindi ko alam kung ilang oras matapos magsita. A day after or what. There is saying, the loudest one in the room is the weakest. Diba? Oh So my the G. loudest one in the room. Sino pinakamaingay? In the room. So, was he referring to the plenary hall? Or in general to? Pero in the room eh. Di ba? Kung isipin mo, nandun kayo sa room. So mukhang hindi si VP Sara. Although he's in the room, she was in the room, pero hindi siya nagsalita. Doon if we're talking about plenary. Okay? So, parang manlilin lang yan Sino-sino ba ang loud sa room? He is overly vocal, boastful, aggressive, or aggressive. Diba? Isipin nyo, sino yun? Isipin nyo sa isang room. Sino yan, mga kapatid? Most probably, baka sa Senate to, sino yan? Hearing, plenary hall. Diba? Vocal? Naging vocal ba si Senator Cheese? Oo. Naging vocal ba si Senator Marcoleta? Oo. Sino pa? Si Bato. Naging vocal ba si Senator Lacson? Oo. Pero tanggalin natin si Senator Lacson dahil hindi naman niya pipintasan yung sarili niya. Okay? So, sino pa? Okay. Naging vocal ba si Senator Bato. Villanueva? Oo. Yes. Oo, madaldal din yan. Vocal yan talaga. Jinggoy? Oo. So, yun lang naman nakita ko medyo vocal. Boastful? Sinong boastful? Sino mukhang mayabang? Ay, alam na din. Pakitang gilas. Mayabang ba si... Di ba? Parang... Naging boastful ba si Senator Cheese? Sa talumpati niya siguro. Sa talumpati niya, maybe. Maybe. Kasi galit siya. Yun nga, galit siya. Galit siya. Dapat tingin ko, mga kaklir, feel ko lang dapat hindi muna siya nagsalita habang galit. Kinontrol niya yung kanyang emosyon. Dapat kinontrol niya. Baka finortweet lang niya, attorney. Finortweet niya. Diba? Kasi kapag ikaw ay nagsalita ng galit, anong masasabi? Kaya pa talaga masasabi na feeling mo, ikaw yung magaling, ikaw yung tama, kasi galit ka. Diba? So, lumalabas na pag galit ka, ano nasasabi mo, lumalabas tuloy na boastful ka. Diba? Okay? So, tingin ko naman, nadinig naman niya sa isang radio. Thank you po. Thank you, Diosdado Onanad. I always watch your discussion as very informative. Thank you po. So, diba, mga clear? Okay. Sa isang interview, nagsalita si Senator Marcoleta ng TAN-GA sa Angkor.
So can we consider that as a room? Can be. Pero online siya? Can be. Naging boastful ba siya doon? Yes, galit siya eh. Galit siya. Ayaw niyang masabi ng Diba? kan. NagtanggiA siya eh. Ayaw niya masabihin Or ng aggressive. delikadesa. Aggressive. Yes, we can say na si Senator Cheese naging aggressive noon. Yung huling speech niya, privilege speech niya. May nagsasabi nga sa ibang thumbnail, nag-meltdown. Oh. Ano? Di ba? Nag-meltdown si Cheese. Meltdown Cheese. Meltdown Cheese. Oh. Melted cheese. Oh. Naging aggressive siya doon kasi wala siyang binanatan doon kasi di si Senator Romualdez. Congressman Romualdez. So dahil sa galit niya, sabi ko sana, ako I have nothing against Senator Cheese. Really, wala. Tayo naman nagbabasa lang kung paano. Although sabi ko, again na mga clear huwag natin sasabihin tayo yung magaling. Huwag natin sasabihin tayo yung mahusay sa logic. Hindi tayo yan. Sa kanila na lang yan. Tayo, simple lang tayo. Nag-a-analyze lang tayo. Pero, i-correct nyo, magko-correctan tayo dito dahil tayo ay nag-aaral lang at nag-evaluate. Okay? So, naging agresibo ba si Senator Joel? Oo. Diba? So, pero kasi ito, siguro ang difference lang is binanggit niya to Naomi. After nag-speech si Senator Agree. Cheese Escudero. Pwede po ba share ito? Ay, oo naman. Thank you. Share, like, and subscribe. Share nyo like, na po. Salamat like naman tayo dyan mga kabsat. Diba? Baka naman. O, tingnan nyo. He is overly vocal, boastful, or aggressive. May or naman. So, pwedeng other, kahit ano dyan, mamili ka. He is overly pwedeng vocal, he is overly boastful, or aggressive. So, he can create an image of strength through noise. Okay. So, ang kinikreate niya lang dito, nakakita niya malakas siya. Kasi nag-iingay siya. Yun pala. Nag-iingay siya. Yun pala. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. So, kumaga, huwag mo na lang pansinin kasi boastful siya. Maingay lang siya. Yun so, paano lumalabas dito? Yung ingay niya walang sense? Nagpapakita lang siya ng lakas sa pamamagitan. Yung strength niya, boses lang. Boses lang. Pero sometimes, di ba, you can be strong because of your voice. Pero lumalabas dito, ang strength mo lang, noise. Kasi pag noise, mga kaklir, parang empty. Noise ka lang. Parang walang sense. Diba? Okay? Ingay lang. Okay na, Kasi puro ingay ka lang, wala kang sense. Diba? Okay. Wait. Ay, nasa Sambuanga na si Sir. Sir Vad, ingat po kayo dyan. Sir Vad? Buenas noches. Yan. Buenas noches. Sir Vad. Okay. Teka lang, tingnan natin kung ano ibig sabihin ito. Shoutout natin Sir Vad. Walang. Yes. Noise. Ginamit ko yung AI, mga clear. Nagharap tayo. Kung yung noise, parang equivalent ng senseless. Diba? Senseless. So, can mean senseless, confused, or unharmonious sound. O nga. Diba? So, you're just making senseless sound. Diba? Sige. So, dapat hindi sila binibigyan ng platform. Mukhang Marcoleta po ata yung pinapertain ni Senator Lacson kasi nag-speech si Marcoleta. Pwede. Okay. So, pwedeng hindi si Cheese. Okay, puntahan nga natin yan mga clear. Wait, hanapin natin Hindi ko pa napakinggan to si Marcoleta. Senator Marcoleta. Privilege. Kaya nga to mga clear. Wait.
Kailan ba? Kahapon. Wait lang. 1 day before. Haba ah. Hanapin natin ito ba yung... Wait lang ha. Ito ba yung mga clear para papakinggan natin? May oras naman tayo. Kahit bilisan natin. Kasi si Senator Chis lang yung natanong sa akin. Buti hindi pa natanong sa akin. Hindi ko napakinggan to. Okay. So, 19 minutes, sabaan natin. Tinan ko lang kung ano yung noise. Ay, sorry. Kung ano yung sinabi niya. Bilisan natin. Noise mo talaga yan, Okay. Attorney? Ako po ay tumatayo ngayon para sa isang usaping pampersonal at pangkalahatang pribilehyo. Ginoong Pangulo, ang gulo-gulo na po natin. Ito pong huling pagdinig sa Blue Ribbon Committee na kung saan ay lumabas po ang isang testigo na nagngangalang Master Sergeant Orly Gutesa. Topic natin kanina yan. Ako po ay nabansagan na kulang po sa kortesiya. Para sa akin po ay hindi po tama na nagpapasaringan po tayo ng ganun. Iisa po ang ating layunin. Hindi po tayo magkakalaban sa layunin na matuntun po natin ang pinaka-problema kung bakit nasadlag po ang ating bansa sa ganitong kalagayan. Hindi ko naman po kasalanan, ako po'y hanapin ni Sergeant. Tiga lang. Oo nga, mga clear. Pwede. Tama. Galing nyo talaga, mga clear. Kasi, napagsabihan siya o naparinggan siya na dapat within 24 hours before the hearing, ay bigyan mo naman kami ng kopya. Sinurprise mo naman kami. Tapos mayroon pa palang question tungkol sa notaryo. Diba? Gutesa. Hindi ko po siya kilala eh. Hindi ko po kasalanan. Pero a day before, mga ka-clear, kilala niya ni. Pinadadala pa niya ng notaryo. Ay, affidavit. Mano ba namang, Senator Lacson, Mr. Chair, meron po nagpresenta sa akin, hindi ko po alam kung darating. Wala pa po ang kopya ng notaryo, ng affidavit, pero kung meron, bigay ko po agad. Diba? Courtesy. Guilty until proven innocent. Kasalanan kung ako po ang hinanap niya at hindi iba. Nung pong makita ko po yung kanyang salaysay, ang sabi ko lamang po sa kanya eh, kung malakas ang loob mo talaga at naniniwala kang dapat mong gawin ito para sa iyong bansa, dalawa lang ang pwede mong gawin para sa akin. Ipanotaryo mo yan at kung malakas ang loob mo bukas ng umaga bago mag-alas 9, kailangan nandun ka na sa Senado. Kaya nga, di ba? He was informed. Diba? He was informed. Nako, sabi ko, Chito, mukhang hindi. Sabi ni Sentry, mukhang hindi eh. 3 lang lumalabas eh. Alam po yung notaryo, para sa akin lang. Gusto ko lamang siyang testingin kung talagang totoo nga ang kanyang mga gustong banggitin. Ha? Yung notaryo, hindi. Kasi supposed to be yung affidavit na yun, sasabit mo dun eh. It will also show, sa akin mga kaklir as a lawyer, may hawak kang affidavit, yung notaryo na yan, ibig sabihin yan, may katotohanan yan. So, huwag kang magdala dyan ng peke. Okay, Kahit sabihin mo nag-under oath siya dyan, binasa naman yan, but still, the capacity, di ba, to forge a signature, kung hindi man ikaw, or to be an instrument in the forging of a signature, or ikaw ang nakinabang sa pag-forge ng signature, yung credibility mo as a witness, mako-question pa rin. Ang pinakamahalaga po ay haharap siya, tatayo, at susumpa sa kalagitnaan ng pagdinig. Pero bakit hindi na siya pumupunta sa DOJ? Nandito sa balita natin, hindi na siya pumunta sa DOJ. At doon ay pakikinggan natin. At doon isama-sama natin siyang i-interpret. At tanungin. Nakita naman po ninyo kung paano niya sinasagot ang bawat tanong. Walang pag-aalinlangan. Siya lamang po ang natatangi na testigo na kumonekta sa pangalan ni Saldico at Martin Romualdez. Meron balak ba to, mga ka-clear? Di ba? At ito lang sa akin, mga clear. Ikaw lang yung nag-present. Ito lang ha. Sige, basahin natin siya. Ikaw lang yung nag-present. Bakit ba todo depensa mo kung yung witness na yan yung credibility ay nako-question? Diba? Let him do his own defense kasi voluntaryo siyang pumunta dyan eh. Matapang siya, diba? Sabi mo, matapang siya. Hayaan mong siya ang magdepensa, magpakita siya. Sabi niya, hindi niya kailangan protection ng DOJ. Niyayaya siya ni SOJ sa office. Magkita sila the following day para maayos yung kanyang testimony, para mailagay ng tama. At sabi na ni SOJ,
he doesn't care about the notarization. Total, nagsalita naman siya doon at binasa niya. Pero ba't parang depensa ka? Ito na naman tayo. Why are you so protective and defensive of that witness? Paktay O na baka naman kaya attorney. ikaw nga yung may cryptic message mula kay ano. Wala na iba. Ngayon po siya inaharap sa napakaraming pasaring din. So, in other words, mga clear, kung ganito, okay, hindi pumunta sa DOJ, kung ito lang ang magiging witness nyo kay Speaker, Romualdez. kay Representative Martin, ay parang mahina. Kasi ayaw pumunta sa DOJ. Tingin lang mga clear, dapat matapang siya. Saka dapat tingin ko, huwag niya nang ipagtanggol yung pagnotaryo. Huwag niya na ipagtanggol yun. Kasi hindi ka naman kasama doon. Kung alam mo talaga na wala. Kung alam mo talaga na wala kang kinalaman dyan. Sa akin lang, you don't have to defend kasi let him defend himself. Kasi si Mike Defensor na may kakilala dyan eh. So si Mike Defensor, ang mag-alaga dyan. Ayun na niya man magpaprotekta, di ba? Inaalok nyo, ayaw niya, may baril daw siya. O di ba, si Mike Defensor, ang dapat nakausap niya, ang dapat magtanggol siya. Di na Security ikaw. ni Sarah yan, si Gutesa, di ba? Diba? Alam ko may lumabas na gano'n eh. Bakit po ako'y walang kortesiya? Hindi po ba ako'y humingi ng panahon sapagkat hindi ko naman po alam kung talagang darating siya nung araw na yun. Kaya hindi po ako nagsabi. Diba? Still, sa atin, mga ka-clear, may nagpakilala sa iyo. Sabi may nagpakilala sa akin, hindi ko alam kung darating. Pag dumating, di... Gusto ko talagang paniwalaan darating siya. Dumating nga po siya. Kaya ako siya inilabas. Pero kung pag-uusapan po yung kortesiya, Paano nyo nalaman Balikan po yung natin ang paggaling nangyari. sa labas? So ano, tinext siya? Tinext ba siya? Wala ba si... So, sino nag-text sa'yo na darating? At anong oras mo nalaman darating? Diba? At bago dumating ka, at may katext Baka hindi na ready siguro, yung may tumawag script. sa'yo. Hindi mo ba Baka- kayang itanong, isabihin mo na, Mr. Chair, bago ka nag-mic Mr. Chair, may witness pong darating. Wala pa po ang kopya ng affidavit. Oh, really? Kailangan Yun yung yata? affidavit kasi nasa kanya yung kompleto na kay Oh, Senator ala. Marcoleta eh. Wala doon sa witness eh. Diba? Nasa kanya yung... At ilang kopya meron siya. Sana sinabi mo, damihan mo marami kaming miyembro doon. Gawin mong 10. Para tigi-tigisa kami. Bakit 4 lang? Diba? Parang mahirapan sa akin naman. I'm sorry, Senator Marcoleta. Pero sana, a day before, alam mo na, Mike Defensor ang kausap mo. Malamang may ka-text ka kasi kaya alam mo may i-introduce ka, lumakad eh. Di mo naman nakita sa silya, di ba? Sa seat wala eh. Galing sa labas, di ba? Parang dramatic entrance na para sa court eh. Nung ako Sa movie. po ay chairman pa ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon po ng pagdinig. Unang pagdinig ay August 19, 2025. Isang araw bago po nagkaroon ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee, ang ating pong kasama, si Senator Lacson, ay nagkaroon po ng posting. Sa Twitter po yata ito, hindi po ako sanay dito eh. Babasahin ko po, August 20, 2025. The Senate Blue Ribbon Committee hearing yesterday is akin to the cart going ahead of the horse. Had the cart waited one day, it would not have missed the details of the truth about the many substandard ghost projects and more that will be exposed in my privilege speech today. Yun po ba, Courtesy? Sa akin pong palagay, hindi dapat po nagkaroon ng ganitong pagpapasaring. Clear, ang galing nyo talaga. Mukha nga siya. Mukha nga siya. Diba? Kaya lang kasi yung isang news, mga ka-clear, doon kinuneke, after mag-speak si Senator Cheese, nagkamayan sila, tapos after that, lumabas yung cryptic message. Okay, kaya... Alam ko po ba kung sino-sino ang tatayo para mag-deliver ng privilege speech? Matagal ko na pong sinabi noon kung kailan po ang pagdinig. Wala po akong itinago. Ngunit kung sasabihin na kung naghintay kami ng isang araw, ay mas marami pa sanang mga detalye at katotohanan ang naihayag. Hindi po ba sinabi ko sa inyo noon, mismong Pangulo ng Republika ng Pilipinas ang nagbigay sa akin ng USB na nandun po lahat ang mga proyektong pinaghihinala ng ghost projects. Ayaw ko lamang pong ilabas ng isa-isa sapagkat sa aking pagkakaalam noon, Ginoong Pangulo, mali din po yung binigay ng mga coordinates sapagkat ang pinagbasihan nila yung MOPS, hindi yung PCA, na palagi ko pong binabanggit. Sa kahit na po yung mga binanggit na projects ng ating kasama, salig po sa mga maling coordination eh. At saka konti lang, pinili lang. Nagkataon lang po maganda nga talagang pagkakapresent sapagkat
Eh, kulang na lang po yung cinematography at saka screenplay. Eh, kung meron pa lang sana sound effects, baka nandun yun eh. Huwag po sana ganun magpasaringan tayo. Iisa po ang layunin natin dito eh. Yung matukoy natin kung sino ang mayroong utak dito. Na ngayon po ay unti-unti na pong naihayag. Sino bang natatakot kay Martin Romualdez? Marami po siguro dito sa kapulungan ito. Tingnan mo mga clear kaya nga, sa atin lang, lagi mga clear. Kahit kaya Senator Joel, kahit Senator, ulitin natin, kahit Senator Cheese, dapat talaga may ebidensya. Kawawa kasi po yung name drop. Although alam natin mga politiko sila. Dapat talaga, ebidensya. Ebidensya lang. Kahit sino pa sila dyan, dapat lang ebidensya. Hindi pwede name drop lang. Matatalo to pag puro name drop. Walang makakasuhan dito. O makasuhan man to madidismiss pag puro name drop. Pero hindi ako natatakot kay Martin Romualdez. Diba? Ang tumbok talaga nila mga okay lang. Talaga naman may kinalaman si Representative Martin Romualdez. So be it. O anong problema yan? Saldi ko so be it. Ayan nga, nag-freeze na ng assets, di ba? Kasi ayaw niyang lumabas eh. Yun mga kaklear. Pero tingnan po natin kasi with this, sabi, kanina lang, nakita natin yung sinabi ni DOJ, SOJ, hindi nga lumalabas to si Gutesa. Ngayon po, kino-question po yung notarization ng statement ni Gutesa. Dahil yung babae po, yung abogadong babae, nag-notarize, inalikuran po niya ang kanyang signature, yung kanyang pirma. Nandiyan po ba yung assistant natin para ipakita po natin? Ayan po yung huling bahagi ng dokumentong dinotaryo doon sa opisina ng abogadong babae na ngayon ay tinatalikuran niya ang kanyang pirma. Doon sa right side po, ayan po yung dinotaryo sa dokumento ni Gutesa. Yung kaliwa po ay iba pong dokumento. Tingnan po ninyo yung pagkakahawig. Ibig po ba ninyong sabihin, Ginoong Pangulo, yun pong notarial details, yun po yung kulay blue, na kung saan nandyan yung PTR, nandyan po yung MCLE number, nandyan po yung kanyang roll number, ang kanyang address. Nakuha po ba ni Gutesa mula sa opisina ng abogada at in-stamp niya? Pagkatapos po yung detalye na nasa bandang kaliwa, na kung saan makikita nyo. Ito naman yun eh. Ito naman yun. Kung ito man ay rubber stamp lang to, impression eh. Ang tanong dito, pirma ba nung lawyer? Document number, page number, book number, series of 2025. Makukuha po ba ni Gutesa mula sa libro, mula sa notarial register ng abogado? Paano niya makukuha? Tingnan po ninyo yung kabila. Mga clear, malay mo malay lang natin. May tao sa office ni attorney. Or may gumaya. Mga clear, saan ba yan papagawa? Diba? Meron din kami ganyan mga clear, meron din kami ganyan kliyente. Buti nag-testify yung lawyer. Buti talaga nag-testify siya ng lawyer. Sabi niya, hindi ako nagnotaryo niyan. Alam mo kung sino nagnotaryo? Dati niyang sekretarya. At hindi siya notaryo publiko noon. Diba? Yun, dapat hindi naive si attorney, Senator Marcoleta rito. Hindi dapat siya naive. Kasi nangyayari dyan, minsan dating lawyer, diba? O, baka sekretarya niya, hindi natin alam kung sino yung staff, nagnotaryo. The mere fact na si attorney, sabi niya, hindi siya. Ganun din. Bakit po natin hahapan yun si Gutesa at sasabihin pa natin dahil lamang pinalikuran ng babaeng nagnotaryo ang kanyang pirma? Pangkaraniwan na po kasi, Ginoong Pangulo, kahit pumunta kayo sa maraming lugar na kung saan nagnotaryo, hindi niyo po makikita ron ng abogado. Iaabot nyo lang sa... O di, ano to? Admission. Tama. Mas lalo lumala, mga kaklir, admission ito, na mukhang talagang admitted siya na hindi nagnotaryo yung babae. Sabi niya, malamang, hindi naman nag-join lawyer eh. Dapat, bakit pumayag? Bakit pumayag si Gutesa na ang magpirma, hindi lawyer? Bakit? Mga kaklir, hindi naman to eng-eng. Hindi naman to ob-ob. Marines yan. Bakit? Ano to eh? Marines. Marines to. Lako po. Diba? Ano yung papayagan niya kung sino-sino lang pipirma dyan? O, inamin niya, di ba? Ganyan talaga sa mga office. Mali. Kahit kalakaran na yan, ikaw, na magpapanotaryo ka, you have to be careful. Gagamitin mo sa Senado eh. Kanya papel ninyo, pagkatapos, isosolid na sa'yo, pagkatapos niyo magbayad, itatanong po ba ni Ginoong Gutesa, bago siya umalis, tatanungin po ba niya doon sa babaeng kausap niya kung sino man yun? Madam, kayo po bang may pirma nito? Wala pong ganun eh. Ngayon po, wala, mahirap. So, dito para sa sinabi ni Senator Marcoleta, admitted, baka kaya takot si Gutesa
Dahil alam niya hindi notary publiko yung pumirma. Yun, tama. O, ipapatawag sila sa executive judge. Kung tatalikuran po ng abogado na yun, ang kanyang pirma, ako na po mismo ang mag-direct ng prosecution sa kanya para ma-disbar siya. Sapagkat ginagamit po niya yung opisina na yun. Pakita po ba natin, pwede po natin ipakita yung opisina, yung kanya, ayan po yung kanyang lugar. Ang opisina po niya is Ermita, ngunit yan po ginagamit niyang address. Ayan po makikita ninyo, Notary Public 24/7. Ibig yung sabihin nandiyan at hindi na natutulog yung abogado na yan. Sigurado meron siyang tao dyan na pumipirma. At ginagaya lamang ng kanyang staff o secretary yung... O, yung pala alam nyo pala, ba't yan pa nagpanotaryo? Ba't yan magpanotaryo? Di ba? Sino kasama niya nagpanotaryo? Sabi ko nga, ob ba siya? Hindi naman siya ob yung Marines eh. Miyembro siya ng Marines. So with that pa lang, di ba, kung iisipin mo, lawyer ba to? Ginamit lang yung seal niya? Oh. Ganon, di ba? Sabi ko yung kliyente ko, buti nga nag-testify eh. Talaga hindi niya pirma. Ano yung pirmahan, mga kliyente? Deed of sale. Aray. Deed of sale ng property. Ginamit yung pangalan niya. O di mawawala ng property yung kliyente ko dahil ninotaryo yung deed of sale na peke. Pirma niya. Ganyan po palagi. Kalakaran. Yung pala sana, sinabi mo kay Marines, gusto ko pag nagpanotaryo kayo maayos ha. Ayoko yung pipitsugin na pumunta ka talaga sa opisina ha. Diba? Hindi niya yung sinabihan kasi Marines yun, miyembro ng Marines yun. So alam niya yun. Alam niya yun. Hindi niya lang alam na mabubuko. Hindi tama. Sapagkat sa batas po ng notaryo, kailangan nakaharap po yung magnotaryo sa nagpapanotaryo. Bakit po niya ngayon sinabi na hindi niya pirma yun? Maraming hindi niya pirma. Ngunit, inayaan niya kung sino man ang tao yun na ipirma yung dokumento. But still, di ba? Marines yun. Bakit niya rin hinayaan na hindi lawyer ang pumirma? It takes two to tango, mga. It takes two to tango. Alam niyo na pa ng kalakaran, alam niya naman gagamitin sa Senado. Gagamit siya ng kung sino-sinong putyo-putyo na di umano staff. Kagaya po na nasabi ko, naging academic na po yung notaryo. Sapagkat ang tao ay tumayo sa ating kapulungan. Binasa niya yung kanyang statement. Yung mga bayarang media nga po, sinasabi pa eh. Kino-coach ko pa eh. Bakit ko po siya sinabihan na dahan-dahan siya? Dahil po nung panahon na binabasa niya na yung kanyang statement. Sinusundan po namin yung kanyang binabasa. Binigyan ko po ng kopya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Binigyan ko ng kopya ang ating Senate President at yung aking katabi si Senator Gatchalian. Dahil apat na binigyan naman pala niya. Okay, in fairness. Namang pong original ang meron kami. Yung binabasa pala niya ay Xerox copy kaya may naputol sa baba. Ala, di ba sa kanya nga dapat yung original? Okay, nako mga ka-clear. Sige, 11:05 na. Okay. So, ang hula natin, cryptic tayo. Ulit. Punta tayo sa cryptic. Cryptic. Pwede. Kasi parang di rin niya nagustuhan yung sinasabi, mga pagpaparinig. Lacson may cryptic note versus overly vocal, boastful, aggressive person. Oo, di ba? Okay, Tuesday, Ano ba ngayon? Wednesday, Tuesday? May nakita, kaya kanina lang. Tuesday lang eh. Kahapon lang nagsalita rin si Cheese eh. Lacson did not name names but he used the word he. Lalaki nga. So pwede. Pili tayo doon. Suggesting he was referring to a male individual. They're saying the louder one is in the room is the weakest. He's overly vocal, boastful, aggressive so he can create an image of strength through noise. The best way to deal with such personality is to ignore and make him stand on an empty platform. Mukhang hindi nga si Cheese. Mukhang hindi siya. Lacson chairs the Blue Ribbon Committee which saw him locking horns with former panel chair. Ito pala. He also listened to bombshell revelations implicating current and former senators in the flood control projects. Lacson admitted the revelations made during the hearing pained him, a sentiment he expressed when asked to react on Senator Francis Escudero's Monday manifestation that senators are being made a fall guy in a flood control anomalies. Senators are being made a fall guy. So wala, guhugas kamay dito sa Senator Cheese, di ba? I would like to reiterate my previous and oft-repeated statement that we will go where the evidence leads us. The senator told reporters in the text message, adding that no senator is being targeted and neither will anyone be shielded or spared. No matter how unpopular, even painful for me to hear the names of my colleagues be implicated by resource persons, but I will not
deterred. Well, anyway, depende. Pwedeng si ano din, Senator Cheese. Diba? But anyway, for me, either sa kanila. Either sa kanila. Pero mas tingin ko lang, mukhang si Senator Marcoleta. Tama kayo. Kayo guys, sa tingin nyo, si Marcoleta, kasi more ang pinariringan niya yata is dahil nagsalita si Senator Lacson na bakit surprise. Diba? O, para si Marcoleta yan. Sabi nga rin ni Mela Bright Wintet 84. Oo, kasi parang maraming bintangan eh. Daming parinigan eh. Diba? Shuriken Saki? O, clue. Tinatanggal yung buhok sa gabi bago matulog. Ayan na, Hailey. May giveaway clue na to si Hailey. Jack and Jill Contis. Ras Felix, ano similarities nila Roque at Mark Hobbs? Pag nagagalit, ikaw talaga. Toot! Ano to? Valit o Valet? Valit. Charis Ralotin. Thank you. Tatay Gis, Takumi, hello. Bensir, nandyan ka ba? Lictus Rex, Maylin of course. Kasi Takumi nandito. Okay, baka meron tayong hindi mabate. O, mga MIBs ko. Sige, mamaya ulit. Kita tayo. Charis Ralotin, thank you. See you in a while. Isa na lang. Salamat, attorney. Natin, mga ka-clear. Naku yun. Tungkol na naman. Sana. Sino na naman yan? Tika lang, check natin. Sino yung next topic ni attorney? Salamat, attorney, Duterte siblings, Sanay Mambudol, Trillanes, ang totoong kalagayan. Ay, okay na yan. Nabanggit naman ng Trillanes yung, yung na-chismis niyang kalagayan ni Digong. Okay naman siya. Totoo naman yung sinabi ni Zimmerman. He's okay. He's joyful. Masaya siya. Di ba? Ngayon, tumitingin si Roque, paktay, naspak. Di ba? Saan ka pa? Di ba, mga kabsat? Agoy. Time check. 11:10 na ng gabi, mga kabsat. Nakatatlong subtopic tayo. Isang main topic, tatlong subtopic. Tatlong subtopic, isang main topic. Puro attorney clear, mga kakabsat. Naku po. Mga kabsat, ito. Chinek ko. Cebu, mga kabsat. Grabe nangyari. Ito, kanina lang. 19 minutes ako. Linog, Cebu. Yung simbahan to. Ito. May mga video pa. Tsunami alert. 7 minutes ago, Sunstar, Cebu. Tsunami alert. Naku, ingat-ingat, Ayan, may tinamaan yata. Tingnan natin. Naku, tinamaan ng Cebu, mga kakabsat. Ngayon lang to, 30 minutes ago or 1 hour, sabihin mo na. So, mga bandang alas 10 pasado to. Ito yung simbahan, tingnan yung simbahan yun, Malaglag na, Bantayan Church. Ito naman sa loob ng bahay to. Chine-check ko to kanina, nagising sila sa lindol, umuuganin ko, yung parang chandelier niya. Gumagalaw na rin dito daw. Grabe. Ito, nagse-cellphone, biglang nagse-selfie, siguro biglang lumindol, nagulat siya, ito rin, lindol, 6.7 magnitude earthquake, Cebu. Ito pa. Ay, Bantayan Church. Okay pa to. Earthquake, such a scary moment. Ako, may music, copyrighted. Yan, usa to. So, pag-pray natin. McDo! Wasak yung buong McDo, mga kabsat, Durog yung lahat ng pader. Naku po. McDo, Bogo, Cebu. Wala na. So, ayun nga, mga kabsat. Ito na. So, sino yung mga taga Cebu? Si Kwan. Si Infinite Stream. Taga Cebu. Naku po, mga kabsat. So, mga kabsat, ingat-ingat po. Tingnan natin, lalo na pag itong oras, gabi na lilindol, mas nakakatakot yun kasi gabi. Hindi tulad ng umaga, may at least kahit paano nakikita mo, paano pag gabi, tapos biglang pinatay yung ilaw. Kaya ingat-ingat tayo. Halos ramdam ng buong, sabi ni Nathan, kahit yung ginanap sa pageant ngayon, maestro. Yun nga. Ingat sa mga kabsat. But anyway, masat,
Pagpatuloy natin ito bukas. Again, maraming salamat, Attorney Claire. Nakatatlong topic tayo kay Attorney Claire. 2 subtopic, 1 main topic. Salamat ng marami, Attorney Claire. So, meron pa siyang isang topic, mabsat, no? Baka naman, no? Panoodin natin si Attorney Claire maya-maya. Pero for the meantime, okay na tayo kasi 2 hours may kita tayo naka-livestream. So, kita-kisa lang tayo ulit bukas. Maraming salamat po, Nathan, Winnie Artos, Alival, Naomi Chin, Sir Leos, Yuki Sawaki, Elvira G, Elican del Carmen. Sino pa nandyan? Si Alival, si G. Sino pa? Yung mga bagong pasok dyan, tsaka yung mga bagong subscriber, Gardo Zap, at sa lahat po ng ating mga silent viewers. Maraming salamat, guys. Meron ba tayong kwan dyan? Teka lang, meron natatayong kwan eh. Tapusin nga natin yung poll para may silbi naman na, biro mo, 2 hours tayo nag-poll, no? Check ko lang. Ano bang resulta ng poll? Okay, sa mga hindi pa po nagla-like dyan, like and subscribe po tayo, mabsat, ha? Pero wait lang, yung poll tapusin natin. May titiwala ka ba kay Lustay? Ang sumagot ng never again na magtitiwala kay Lustay, 94%. Oo, kasi mga bobo kaming DDS, 6% lang kayo. Out of 135 votes. Maraming salamat, Mapsat. No? Thank you sa mga nag-vote po. Ayan, yan po yung resulta ng ating vote. Maxi, shoutout din. Deo Marte, Ma'am Eva, Ryan Niconese, at sa lahat. Good night, Emily Basog. Paalam, Mapsat. Maestro Paul is signing off. Hanggang sa muli. Bye-bye. Kita-kits tayo bukas. Bye-bye. Good